usapan eh. Sa kanya, detachment lang. Siguro yung palibot perimeter lang kanya detachment ang alam niya. Siguro, sabi ko, baka kailangan ni captain o baka hindi pa eh. Hindi ba, baka general siguro kailangan kong kontakin para maintindihan itong pag-uusapan. Yan, nagpadala ko ng sulat. Sabi ko, dalhin itong sulat na ito, open letter, wala naka-direktang address, para sa kinaukulan, nakalagay doon. Pwedeng iabot kay Presidente Cory Aquino, sabi ko. Doon sa nagdala, kahit kanino mo iabot yan, basta sa itaas, sa Malacanang. Idinala pala kay Mr. Noli De Castro, yung announcer sa radyo. Ipinasa kay Sino itong na-contact mo na ano? Yung tiyuhing buo ng yung asawa ko ngayon, nagpatulong ako sa kanya. Tapos sabi niya meron siyang alam sa Malacanang nalalapitan. Ngayon, dumirekta siya kay Noli De Castro. Tapos ipinasa niya kay Colonel Florendo dahil siya ang spokesman ng AFP. Dahil sa Solcom naman nakakasakop ng Quezon, mas malapit doon sa Lucena, ipinasa naman kay Colonel Aspiras. Si Colonel Aspiras ang kumuha sa akin, kasama yung isang bata niya, si Del Pilar, yung Air Force. Ngayon, kinuha kami doon sa bundok, sa tabi ng kalsada. Ngayon, hanggang sa ako'y formal na sumurrender kay General Galido. Sa iyong paniniwala at paninindigan ka, Ares, ano ang masasabi mo sa tunay na mithiin at adhikain itong iyong nasapiang kilusan na CPP-NPA? Ito bang kilusan ninyo na CPP-NPA ay para sa kabutihan ng ating bayan at sa kabutihan ng ating mga kasamahang mamamayan? O ano kaya sa palagay mo kung isang sugo ng pamahalaan muling makipag-usap sa kanila at para mapagtugma-tugma natin ang ating mga problema at na magkaayos-ayos at magkaroon ng katahimikan para sa lahat? Anong masasabi mo tungkol dyan? Sa tingin ko po, pwedeng unahin natin yung paninindigan ng CPP-NPA. Sa kasalukuyan na mayroong gobyerno, yung naghahari sa ngayon, o ibig sabihin yung kumukontrol ng Estado, yung kapangyarihan, ang layo niyan CPP-NPA ay magtayo ng sariling gobyerno. At sa panibagong sistema ng lipunan. At ito yung sosyalismo hanggang maging komunismo. Ibig sabihin, ang ginagalawan nating lipunan sa ngayon ay sistemang kapitalismo. Ang pagkilala ng NPA, CPP-NPA, kapitalismong sistema. Ano po? Ngayon, ang pagkilala ng CPP-NPA, kailangan baguhin ang sistemang ito dahil dominado ng ilan ang ekonomiya, sa madaling sabi. Ang gusto ng CPP-NPA, buwagin, labanan ang kasalukuyang gobyerno at magtayo ng bagong gobyerno. Sa pagtatayo ng bagong gobyerno, kailangan ay gumamit ng taktika, yung panlilinlang at dahas. Sa pamagitan noon, yung mga tao naniniwala sa gobyerno ay unti-unting makukuha isa-isa. Individual na propaganda at pag-organisa hanggang sa dumami ang sympathizer at mga miyembro ng CPP-NPA. Ngayon, ang karahasan ay matingkad na ginagamit ng CPP-NPA. At yung sinasabing mapanlinlang na taktika, at ito yung propaganda. Yung mismong military sa military na makuha, halimbawa, maliit pong issue, PC at army na nag-aaway sa babae o anumang issue, halimbawa, nakita yun ng NPA gagamitin yung propaganda. Ang sundalo, ganyan, may faction, ganyan, kagulo yan. Hanggang sa nag-away na ngayon, merong kakampi, merong sympathizer na makukuha. Talagang military, ganyan. O kaya sa mga politikong tao, nag-aaway ang dalawang senador o isang congressman o isang senador. Sa madaling sabi, yung mga issue na yun, yung banggaan nila mismo, kakausapin niya ng lihim ng sino man sa, kung tawagin ni nasa NDF o National Democratic Front. Susulsulan yung isa, halimbawa itong dalawang ito ang politikong tao, halimbawa senador itong dalawa, itong isa mukhang makakanan, itong isa makakaliwa, kakausapin ito. Ganyan talaga ang kanan eh, dapat talaga revolusyon. Kaya mayroong mga sympathizer na nasa gobyerno minsan, mayroong mga ganon. Pero hindi pang matagalan na ito ay suporta sa CPP-NPA, tactical lamang. Na kung susuriin ng lahat ng tao na nakikipag-ugnayan, halimbawa nasa middle forces, kung pag-aaralan ng sino man nakikipag-ugnayan, senador, congressman, o sino man politikong tao, o mismong sundalo nakikipag-ugnayan ng lihim sa kilusan ng NPA, ito ay isang taktikal o maikling panahon lamang na magagamit. Halimbawa, sa panahong galit ka lamang dun sa isa kalaban mo, yun lang ang pakinabang sa'yo ng NPA. Pero kapag kayo ay lutas na ang inyong kaso, o kaya kung halimbawa hindi pa nalulutas, ikaw ay nag-NPA, ang lahat ng pamamalakad ng NPA hindi mo magugustuhan. Dahil ang iyong kabuhayan, kung may kapiraso kang lupa, hindi naman mapasayo. Madali sabi, taktikal ang pakikipag-alyado ng CPP-NPA sa sino man sa sektor, mga professional, sa mga nasa gobyerno, yung madaling sabi. Yan, ang paninindigan ng CPP-NPA doon, hamigin sa pamagitan ng propaganda ang lahat ng naniniwala sa gobyerno o sa kakanan. Minsan nga, pinag-aaralan yung mga Marcos loyalists ay sakyan yung mga isyong inilalabas. Halimbawa,
Marcos loyalist, laban yan sa kasalukuyang administrasyon. Ano po? Ngayon, pwedeng sumakay ang CPP-NPA doon. Halimbawa, may rally demonstrasyon, sama yan. Sumasama. Para makapagtulungan. Laban naman tayo sa gobyerno yan. Huwag na tayo maglaban. Ikaw ay loyalist, ako naman kami naman ni CPP. Huwag na tayo maglaban. Ang labanan muna natin kasalukuyang gobyerno. Pag bumagsak yun, saka sila mag-aagawa naman sa pwesto. Ganon ang posisyon ng CPP-NPA. Sabi po, ang paninindigan, karahasan. Halimbawa dito, yung pag-hostage sa mga sundalo. Pwede naman na yun ipalayain nang wala namang usapan eh. Pero dahil ang kailangan manalo sa propaganda o opinyong publiko, kailangan ang mga sundalong na hostage ay bukod sa nakausap yan na doktrinahan ng CPP-NPA, kailangan yung mga pamilya na ilihim pa rin makausap at pwedeng meron pang under the table na usapan. Papalayain namin yan, magkano kaya niyong ibigay. Pambili ng bala, hindi ito blackmail pero tulong. Ganun din ang labas noon. Para na mapalaya ng mga pamilya. Isa yon. Tapos ikinakalat, ang NPA ay makatao, nagpapalaya yan, hindi mapinapatay na hostage, inililinaw lang ang patakaran ng revolusyon. Kaya yan, papalayain namin sa inyo, ikakalat muna sa media yon. Ang layunin noon, kung susuriin, propaganda yun malinaw na propaganda. Hindi nila pinapalaya yan ng walang yung publisidad. Kaya yon, ang patunguhan talaga, revolusyon o yung kaguluhan. Sa panig ng mga militaring na hostage o nadoktrinahan ng NPA, magpupropaganda yun. Hindi maiwasan magkwento. Alam mo, halimbawa, si Ka Aris, si Ka Bart, si Ka Roger, lagi akong binibisita nung ako'y nakagapos pa ron sa loob, sa bundok, maganda ang pagtrato sa akin. Yung kakakwento ng ganun, yung layunin ng NPA, sa labanan daw, pag nakapalaban kayo, ganito ang gagawin mo. Ibig sabihin, nakakakumbinsi yun ng paisa-isa. Yung sundalong nagsasalita ng pabor sa individual man lang na NPA. Yung panalo rin ng NPA doon. Kaya yung mungkahe ko nga dyan sa mga sundalo na nahawakan ng CPP-NPA, wag mo nang hindi naman sa yung pagkontrol sa kanila, para matiyak mo na mapangalagaan ng gobyerno at saka ang organisasyon ng military, huwag mo na ilahok muna sa kanyang mother unit o sa kanyang mga kasamahan, kundi ibigyan ng reedukasyon. Dahil yan ay doktrinahan niya ng CPP-NPA. Pakiilinaw ka agad kung ano talaga ang paninindigan ng CPP-NPA. Dinodoktrinahan niya, ginagamit nga yung propaganda, hikayatin siya na huwag na lumaban ng sa tahasan, habang humihina ang paninindigan ng individual na sundalo, hindi siya lalaban sa NPA, yun ay tagumpay na Tagumpay ng NPA yun. Na dapat sana, kumbaga itong lahat na ito yung sundalo ilalaban lahat, kung yung iba ay po nababa ang moral, hindi pala naman ako gagalawin pag ako nakita hindi lang ako lalaban, hindi lang ako magdadala ng baril, di kukunti na lang papatayin, kukunti na lang ang lalabanan, kukunti na lang kalaban. Ibig sabihin, tagumpay ang CPP-NPA sa mga pamagitan ng propaganda at saka military operations. Ang ibig mo ba sabihin, Ka Aris, kahit na ano man ang gawin nating lahat ng pagtutulungan, alang-alang sa katahimikan at sa kabutihan nating lahat ng ating bayan, ay wala ring mangyayari sa kadahilan ng ang talagang tunay na layunin nila ay mapalitan ng ating pamahalaan ng ibang sistema. Yung nga binanggit natin, kahit na kayo magpadala pa kahit na si Presidente Aquino, magpadala ng kung sino-sinong tao na makikipag-usap na sinasabi para sa kapayapaan. Yung binabanggit noon, na narinig ko na binabanggit nila Ka Roger, ang NPA ay ayaw ng karahasan. Kaya lang napipilitan gumamit ng karahasan dahil sa ang gobyerno hindi naman naniniwala o ayaw makipag-usap ng mapayapa. Yun ay propagandang tumitira sa kasalukuyang gobyerno at saka sa military. Na kung susuriin, kahit na yung mali-malay na usapan, talaga hindi magkakasundo Dahil ang paninindigan na magkabila, halimbawa itong kasalukuyang gobyerno ay parlamentaryong pakikibaka o yung paglutas ng mapayapa. Kung ano mang problema, bitiwan yung baril nyo at pag-usapan natin. Hindi bibitiwan ng kabilang panig o ng NPA ang baril, kundi lutasin yung problema, hawak pa rin yung baril. Habang nilulutas mo ang problema, ibig sabihin, makikita ng tao na tama ang NPA. Kaya yan ibinibigyan ng gobyerno ng tulong o kaya tinutulungan yung mga tao dahil sa pinopropagandahan tayo ng NPA, pinoproteksyonan tayo ng NPA. Na kung walang NPA, hindi tayo bibigyan ng gobyerno. Gano'n na lalabas Kaya ano lumalabas sa matutal niyan, armadong pakikibaka. Kapag gano'n, lalong ikatatalo ng gobyerno. Yung sumunod ka sa kagustuhan ng kaliwa. Ngayon nandito ka na, tapos na?
Kaaris, anong masasabi mo ngayon sa buhay mo ngayon na nakalabas ka na sa kilusan? Ngayon nagbalik loob ka na sa pamahalaan. Ano ang pagkakaiba ng buhay mo doon at yung buhay mo ngayon? Siyempre, sa buhay ko, 8 taon ako sa gubat, 8 taon ako sa bundok, 8 taon na laging may kasiping na Armalite. Parang, kung sa kumpara mo sa ngayon, kasalukuyan, hindi na ako nakakasiping sa Armalite. Sa yon. Kung kukumpara naman yung hirap ng buhay, noon, kahit ako may baril, kapag tutulog, konti-konting tulog lang, mas madalas ang gising. Konting kalasti lang sa paligid ng bahay, laging gising. Konting kilos lang ng mga kasama kong kapansin-pansin, hindi masyado kang tiwala. Isa yon. Sa ngayon, kahit na alas 9, alas 10, maghapon ako matulog. Dahil sa, halimbawa, nagtrabaho kung anong wala akong alalahanin. Yan, sa ginhawa, siyempre, maginawa na ngayon dahil hindi na. Lagi ako nakakalakad sa simento. Nakakasakay sa mga jeep. Siguro, kumpara mo sa mga miyembro ng CPP, NPA na nandito sa Maynila, sanay na sila matagal na. Naka-aircon matagal na. Ako nga, medyo sinisipon pa sa aircon. Ibig sabihin, naninibago pa ako sa buhay na ganito. Wala nito sa bundok. Isa yon, material na bagay. Sa usapin ng pakikitungo sa mga tao, medyo may pagkakaiba rin. Noon, sa mga magsasaka, sa mga maralitang taga-baryo, lagi kong kasalamuhan noon. Baligtad naman ngayon, mga puro nakasapatos ang kaharap ko. Lagi na lang mga suot na nakabihis. Ang tawag namin, mga bigating tao, ganun. Hindi ko nga inaasahan, ganito ang magiging buhay. Isa yon sa pagkakaiba. So ano ngayon ang masasabi mo dun sa mga kasamahan mo na nandoon pa sa bundok? Sa tingin ko, kung ang tatanungin yung paninindigan, sa tiyak yan, dahil hindi naman nila naranasan ang buhay ng pinahirapan ng kapwa nila ang mga kasamahan, pwedeng sila ay tingnan nilang ang lahat ng mga krisis na dinadaanan nila sa ngayon, yung paghihirap nila ngayon, sasabihin nilang bahagi ng revolusyon yon. Ganyan talagang pakikibaka, mahirap, sa dakong hinaharap magtatagumpay. Ganon ang paniniwala kasi ng nasa loob. Ngayon, ang masasabi ko lang sa kanila, kung malalasahan lang nila ang nasa kanan, dahil matagal na